Di kilala ang pinakikilala. Francine Diaz, binansag ang Bobita Rose ng ilang netizens. Inokray ng ilang netizens si Francine Diaz dahil sa maling pagbigkas niya ng Tomorrow Together or text na mag-present siya ng awards sa star-studded Asia Star Entertainment Awards na ginanap sa Yokohama, Japan. Sa halip kasi na Tomorrow X Together ang sabihin niya, Tomorrow times Together ang tinuran niya. Hirit tuloy ng kafanian. Hindi niya kilala ang boy band na kanyang pinepresent. Pinagtawanan din siya ng ilang mga nakapanood dahil sa kanyang pagkakamali. Tinukso tuloy siya ngayon bilang multiplication queen. May tumawag pa nga sa kanyang Bobita Rose. Pero sa halip na maging nega, ay nag-cheer pa ang ilang kafanian ng grupong text, lalo ng MOA, dahil sa pagbigkas ng aktres ng Times dahil nag-multiply nga naman ang awards na napanalunan ng boy band. Nang ma-realize naman niya ang kanyang pagkakamali, ay humingi agad ng paumanhin si Francine na kinabilib naman ng ilang netizens. Ito ang kanilang reaksyon ng kibitzers sa pagkakamali ni Francine. Ay, Bobita Rose, huwag nang i-judge yung tao. Umami naman siya sa kanyang pagkakamali. What I love about this girl is that she knows how to say sorry, even just a very small mistake she did. To all MOA out there, pasensya na daw po, haha. Tomorrow times together. The way she says it so confidently, I love everything about her. She's not most influential in the PH for nothing. Pure and innocent. Can't even hate her. Tomorrow times together now made sense. To bag multiple awards, this'll be the last cute mistake. No more confusion. Tomorrow by Together will be globally known. Kaloka. Pasalamat sila kay Francine, mas nakilala pa yung grupo. Ha ha ha. Samantala, Sofia Andres may cryptic post para sa mga in-laws. Makahulugan ng cryptic post ni Sofia Andres sa kanyang Instagram account. Ito ay may kaugnayan sa paghahanap ng tamang tao o mga tunay na kaibigan. Hirit tuloy ng kibitzers, may pinagdadaanan ng aktres sa kanyang pribadong buhay. Caption niya, is it really that hard to find the right people in life? Sinagot naman siya ng ilang netizens. Ito ang ilang tugon ng Instagram followers niya. Can't find the right people, but you can be the right person. You've been looking in all the wrong places. I felt that way for years and started traveling outside of normal for me and found genuine people. Go to the unknown and you'll find what you're looking for. In this day and age, yes. May isa namang intrimitida na tinanong siya tungkol kay Ria Taide. Tanong ng intrigera, why did you unfollow Ria? Sa kanya naman pa Q&A sa Instagram, natanong din siya kung ano ang take niya sa mga taong minaliit siya at hindi siya binigyan ng karapat-dapat na respeto. Say niya, I grew up working hard for the things I have now. Mahirap talaga pag walang pera. Pag wala kang pera, minamaliit ka. Tanga ka. May mga tao that will make you feel that you are nothing and will tell you all your flaws. This is me speaking up for what I experienced. Sa huli, iniisyo namang hanggang ngayon ay hindi umano kasundo ng aktres ang kanyang in-laws. Samantala, sa unang pagkakataon ay sinagot na ng celebrity mom na si Sofia Andres ang mga kumakalat na chika ukol sa di umano'y hindi siya tanggap ng pamilya ng kanyang partner na si Daniel Miranda. Sa isa sa kanyang Instagram stories ay ibinahagi niya ang screenshot ng isang post mula sa Reddit kung saan
tinatalakay ang kanyang pagiging missing in action sa kasal ng kapatid ni Daniel na si Enrique kay Ella Pangilinan noong December 2023. Lagi niyo na lang akong pinag-uusapan. This will be my first and last post about this. I love Daniel's family and vice versa. Panimula ni Sofia. Pakiusapan niya, huwag naman sana kayo gumawa ng kwento. Hindi lahat ng chismis ay totoo, even on TikTok and Reddit. Biro pa ni Sofia, ang hirap nyo ka-bonding but love. Matatanda ang una ng sinagot ni Ella ang tanong kung bakit wala ang aktres sa kanyang special day. Ani Ella, may important matter si Sofia kaya hindi na ito naka-attend ng kanilang kasal. Dahil nga rito ay may mga lumabas na chika na hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang future in-laws. Para sa mga hindi aware, ang partner ni Sofia na si Daniel ay mula sa angkan ng mga Lulier. Sa hiwalay na post naman, ay naglabas siya ng saloobin tungkol sa kanyang experience kung saan minamaliit siya dahil sa kawalan ng maraming pera. I grew up working hard for the things I have now. Mahirap talaga kapag walang pera. Pag wala kang pera, minamaliit ka, tanga ka. May mga tao that will make you feel that you're nothing and will tell you all your flaws. Lahat niya madalas siyang ma-misunderstood dahil sa kanyang pagpapakatotoo pero alam ng mga tamang tao at mga nakakakilala sa kanya ang katotohanan. I am always misunderstood for being so real. The right people and my real friends will know. I am not giving random strangers the power to destroy me, sabi ni Sofia.